Hindi natapos ang labanan sa araw na iyon. Kinabukasan, bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Ngunit hindi na iyon ang katahimikan dating nakasanayan ng dalawang lahi. Sa mga pamayanan ng mga tao, may mga sugatang kailangang gamutin. May mga pamilyang naghihintay sa mga hindi pa nakakauwi. At may mga taong hindi na muling makikita. Sa loob naman ng kagubatan, ganon din ang kanilang kalagayan. May mga nilalang na hindi na nakabalik sa kanilang pamayanan. May mga sugatang hindi agad gumaling. At may mga matatandang unang nakakita sa lawak ng pagbabagong nangyari sa kanilang lahi. Ang dating hangganan ng kagubatan ay hindi na lamang lugar na hindi dapat tawirin. Isa na itong lugar na parehong binabantayan ng tao at ng nilalang na naninirahan dito. Sa bawat umaga, may mga bakas ng labanan na naiiwan sa lupa. Mga sirang sibat, mga yapak, mga bahid ng dugo. At kung minsan, may mga katawan na hindi na naiuwi sa kanilang mga tahanan. Hindi nagtagal, naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay ang paghahanda para sa susunod na labanan. Ang mga tao ay nagsimulang magtalaga ng mga bantay sa paligid ng kanilang mga pamayanan. Hindi na sila basta pumapasok sa kagubatan nang walang kasama. At ang dating mga nangangaso na mag-isa ay nagsimulang maglakbay ng pangkatan. Sa kabilang panig naman, nagtalaga rin ng mga tagapagbantay ang mga nilalang sa kagubatan. Binabantayan na rin nila ang bawat galaw ng mga tao sa kanilang paligid. Sa bawat pagputol ng puno, may nakamasid. Sa bawat taong lumalapit sa hangganan, may nagmamasid mula sa dilim. At sa bawat pagkawala ng isang nilalang sa kagubatan, may panibagong dahilan upang gumanti. Dahil dito, mas lalo lamang lumalim ang galit ng dalawang panig. Ang dating labanan na bunga ng takot ay naging paghihiganti. At ang paghihiganti ay naging bahagi na ng kanilang pamumuhay. Ngunit may isang bagay na hindi pa nauunawaan ng mga tao. Ang mga nilalang na una nilang nakilala ay hindi na katulad ng mga nakikita nila ngayon. Sa bawat kabilugan ng buwan, mas lumalakas ang kanilang katawan. Mas nagiging matalas ang kanilang mga pandama. At ang ilan sa kanila ay nagsisimula ng matutong kontrolin ang anyong dati nilang kinatatakutan. Hindi na lamang sila nagtatago kapag sumasapit ang buwan. Natututo na silang gamitin ang dilim bilang sandata. At habang lumalalim ang digmaan, unti-unti ring lumalalim ang pagbabago sa kanilang lahi. Hindi pa alam ng mga tao kung ano ang kahihitnan nito. Ngunit hindi magtatagal, makikita nila mismo kung gaano kalayo ang maaaring marating ng isang nilalang na dating namumuhay lamang sa kailaliman ng kagubatan. At sa susunod na kabilugan ng buwan, unang beses nilang masasaksihan ang tunay na lakas ng mga aswang. Hindi nagtagal, napagtanto ng mga tao na hindi sapat ang kanilang takot upang maprotektahan ang kanilang mga pamilya. Sa unang labanan, umaasa lamang sila sa kanilang mga sibat, pana at tapang. Ngunit mabilis silang natuklasan na hindi sapat ang mga iyon kapag ang kanilang kalaban ay kayang gumalaw ng mas mabilis kaysa sa karaniwang tao. Kaya nagsimula silang magmasid. Hindi lamang sa mga nilalang na kanilang nakikita, kundi pati sa mga bagay na nauulit sa bawat pag-atake. Napansin nilang mas madalas lumalapit ang mga ito kapag madilim na ang paligid. Napansin din nilang mas nagiging mapanganib ang mga nilalang kapag maliwanag ang buwan. At higit sa lahat, napansin nilang hindi basta-basta sila lumalapit sa mga lugar ng maraming tao. Sa halip na habulin ng mga ito sa kailaliman ng kagubatan, nagsimula ang mga tao na magbantay sa paligid ng kanilang sariling pamayanan. Naglagay sila ng mga bantay sa mga daanan. May mga taong nakatalaga sa paligid ng mga bahay. At kapag may kailangan pumunta sa kagubatan,
Hindi na ito ginagawa ng mag-isa. Unti-unti, natutuhan nilang gamitin ang kanilang bilang panangga sa lakas ng kanilang mga kalaban. Hindi sila kasing bilis, hindi sila kasing lakas, ngunit mas marami sila. At meron silang isang bagay na wala sa mga nilalang sa kagubatan. Mayroon silang kakayahang magtulungan bilang isang buong pamayanan. May mga taong nagmamasid, may mga sumusubaybay sa mga daanan, at may mga nag-iipon ng kaalaman tungkol sa mga nilalang na dati ay tinuturing lamang nilang alamat. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang mabuo ang mga unang panuntunan. Hindi dapat lumabas na mag-isa kapag gabi. Hindi dapat lumapit sa kagubatan kapag kabilugan ng buwan. At kapag may narinig ka na kakaibang galaw mula sa dilim, hindi dapat habulin ang pinanggalingan nito. Hindi lahat ng kanilang natuklasan ay tama. May ilan silang pinaniniwalaang maaaring makatulong ngunit walang tunay na epekto. Ngunit sa bawat pagkakamali, may natutunan sila. At sa bawat pagkatalo, lalo silang nagiging maingat. Hindi nila napansin na habang natututo silang lumaban, unti-unti rin nilang nababago ang kanilang sariling pamumuhay. Ang mga dating maliliit na pamayanan ay nagsimulang magsama-sama. Ang mga kalalakihang marunong mangaso ay nagsimulang magturo sa iba. Ang mga tagapagbantay ay nagsimulang magkaroon ng sariling pangkat. At ang mga taong dati ay walang dahilan upang matakot sa kagubatan, ngayon ay natutong mabuhay na lagi nakatingin sa dilim. Ngunit kahit gaano sila kahanda, mayroon pa rin isang bagay na hindi nila kayang pigilan: ang kabilugan ng buwan. Sa tuwing sumasapit ito, nagbabago ang mga nilalang sa kagubatan. At sa gabing iyon, unang beses na susubukan ng mga tao na harapin ang mga ito nang hindi umaatras. Hindi nila alam kung sapat ang kanilang paghanda. Hindi nila alam kung ilan ang kanilang makakaharap. Ngunit alam nila na hindi na sila maaaring manatiling walang laban. Dahil sa gabing iyon, hindi na lamang sila maghihintay sa dilim. Hinihintay din nila ang mga aswang. Dumating ang sumunod na kabilugan ng buwan. Sa gabing iyon, hindi na tulad ng dati ang paghahanda ng mga nilalang sa kagubatan. Noon, kapag nararamdaman nilang nagbabago ang kanilang katawan, ang una nilang ginagawa ay magtago. Ngunit nagbago na ang panahon at nagbago na rin sila. Sa halip na matakot sa kanilang mga bagong anyo, nagsimula silang pag-aralan ito. Napansin nilang hindi pare-pareho ang pagbabago sa kanilang katawan. May ilan na mas mabilis gumalaw, may ilan na mas matalas ang pandinig, may ilan na kayang makakita sa dilim nang hindi kaysa sa iba. At may ilan na nagkaroon ng lakas na hindi nila kailanman taglay noong sila ay namumuhay pa lamang sa mga halamang ligaw ng kagubatan. Sa mga unang gabi, hindi nila alam kung paano gagamitin ang mga pagbabagong iyon. Ngunit habang dumarami ang kanilang pakikipagsagupaan sa mga tao, natututo rin sila. Natutuhan nilang gamitin ang dilim upang hindi sila agad makita. Natutuhan nilang tahimik na lumapit sa mga lugar na binabantayan ng mga tao. At natutuhan nilang gamitin ang kanilang matalas na pandinig upang malaman kung saan naroroon ang kanilang mga kalaban bago pa man sila makita. Hindi na nila kailangan lumapit ng diretso. Minsan, sapat na maghintay sila sa pagitan ng mga puno, at kapag naramdaman nilang papalapit ang mga tao, saka lamang sila kikilos. Dahil dito, nagsimulang maging mahirap para sa mga tao ang pagbabantay sa gabi. Ngunit hindi lamang ang kanilang lakas ang nagbabago, pati ang kanilang pangamoy ay lalo pang tumitindi. Kaya nilang matukoy kung may taong dumaan sa isang lugar kahit matagal na itong nangyari. Naaamoy nila ang dugo mula sa malayo, at sa tuwing may nasusugatan sa isang labanan, mas nagiging mahirap para sa ilan sa kanila na pigilan ang kanilang gutom.
Dito nagsimula ang isang malaking problema dahil ang bagong lakas na kanilang natuklasan ay may kapalit. Habang mas ginagamit nila ang kanilang bagong anyo, mas lalo rin silang naaakit sa dugo. Ang ilan ay natutong pigilan ito, ngunit ang iba ay hindi na kayang bumalik sa dating sarili kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan. Sa una, hindi pa ito napansin ng lahat, ngunit unti-unti naging malinaw ang pagkakaiba. May mga nilalang na pagkatapos ng isang gabi ng labanan ay bumabalik sa kanilang dating anyo at muling namumuhay ng tahimik. Mayroon namang tila ayaw nang bumalik. Mas gusto nilang manatili sa dilim. Mas gusto nilang maramdaman ang lakas na ibinibigay ng kanilang bagong katawan. At higit sa lahat, mas gusto nilang maramdaman ang gutom na dati nilang kinakatakutan. Dahil sa unang pagkakataon, ang dating kahinaan ay naging kanilang pinakamalaking sandata. Ngunit hindi pa nila alam na habang natututo silang gamitin ang lakas na iyon, unti-unti rin nilang nawawala ang kontrol sa sarili. At sa susunod na labanan, may isa sa kanila ang gagawa ng bagay na magpapakita sa lahat kung gaano kalalim ang pagbabagong kanilang kinakaharap. Dahil may mga pagbabago na kayang kontrolin ng isip, ngunit may mga pagbabago ring unti-unting kumokontrol sa mismong nilalang. Hindi nagtagal, napansin ng mga matatanda sa kagubatan ang isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Hindi lahat ng nilalang na kumakain ng laman ng tao ay nagbabago sa parehong paraan. May ilan na matapos kumain ay bumabalik pa rin sa dati nilang anyo. Ngunit may ilan na tila may naiiwang pagbabago sa kanilang katawan. Sa paglipas ng panahon, naging mas matalas ang kanilang mga ngipin. Mas humaba ang kanilang mga kuko. At may ilan na kahit wala ang kabilugan ng buwan ay nagsimula na magkaroon ng kakaibang kinang ang kanilang mga mata kapag nakikita ang dugo. Mas nakakabahala ang pagbabago sa kanilang pag-iisip. Ang ilan ay nagsimulang mawala ng interes sa mga bagay na dati nilang pinahahalagahan. Hindi na sila interesado sa mga halamang dating bahagi ng kanilang pagkain. Hindi na rin sila gaano nakikibahagi sa kanilang dating pamumuhay. Mas madalas silang mawala ng mag-isa sa kagubatan. At kapag bumabalik sila, may mga pagkakataong may dugo pa sa kanilang katawan. Hindi lahat ng dugo ay mula sa tao. Ngunit hindi na iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay nagsisimula ng mawala ang hangganan sa pagitan ng kanilang dating buhay at ng bagong nilalang na unti-unting nabubuo sa kanilang katawan. Dahil dito, naging mas maingat ang mga matatanda sa kanilang pagmamasid. Hindi nila nais na pigilan ang pagbabago sa pamamagitan lamang ng puwersa. Alam nilang hindi nila kayang pilitin ang isang katawan na bumalik sa dating anyo. Ngunit mas kinakatakutan nila ang posibilidad na tuluyang makalimutan ng ilan ang kanilang pinagmulan. Samantala, hindi na rin nakaligtas sa pansin ng mga tao ang mga pagbabagong iyon. May mga bangkay na natagpuan sa paligid ng kagubatan na hindi katulad ng mga unang biktima. May mga sugat na mas malalim. May mga bakas na mas kakaiba. At may mga pagkakataong tila hindi lamang pagpatay ang nangyari. Para bang may nilalang na matagal nang nakipagbuno sa sarili nitong gutom bago tuluyang sumuko nito. Dahil dito, nagsimulang magkaroon ng bagong takot ang mga tao. Hindi na lamang sila natatakot na mapatay. Nagsimula silang matakot sa posibilidad na ang mga nilalang na iyon ay patuloy na nagbabago. At habang lumalaki ang pangamba ng mga tao, may isa pang bagay na nangyayari sa loob ng kagubatan. Ang mga dating tumututol sa pagkain ng tao ay nagsimulang mawalan ng kapanalig. Hindi dahil sumang-ayon sila sa bagong paraan ng pamumuhay, kundi dahil unti-unti nilang nakikitang mas mahirap ng pigilan ang mga nagbago. Ang dating maliit na pangkat ng mga tumatanggi sa pagkain ng tao ay lalo pang lumiliit.
at ang mga natitirang naniniwala sa lumang batas ay nagsimulang mapagtanto na maaaring hindi na sapat ang pag-iwas. Kung magpapatuloy ang pagbabago, darating ang araw na maaaring hindi na nila makilala ang sarili nilang mga kasama. At sa unang pagkakataon, isang bagong panganib ang lumitaw sa gitna ng digmaan. Hindi lamang tao ang maaaring maging kalaban ng mga nilalang sa kagubatan. Maaari rin silang matakot sa sarili nilang lahi. Habang lumalala ang labanan sa pagitan ng tao at ng mga nilalang sa kagubatan, may isang maliit na pangkat ang unti-unting lumayo sa kanilang sariling lahi. Hindi sila sumang-ayon sa pagkain ng tao. Hindi rin nila tinanggap ang paniniwalang kailangan nila maging katulad ng mga nilalang na unti-unting nawawalan ng kontrol sa kanilang sarili. Pinili nilang manatili sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, malayo sa mga lugar na madalas puntahan ng kanilang mga kasama. Bumalik sila sa dating paraan ng pamumuhay hanggat maaari. Nanghuli sila ng mga hayop. Naghahanap sila ng mga halamang maaari pa nilang kainin. At kahit mas mahirap ang kanilang buhay, pinili nilang tiisin ang kakulangan kaysa tanggapin ang bagong paraan ng pamumuhay. Ngunit habang tumatagal, naging malinaw na hindi sapat ang paglayo upang maiwasan ang problema. Dahil ang mga nilalang na nasanay sa dugo ay nagsimula ring lumayo sa kanilang dating pamayanan. Hindi na sila nakikinig sa mga lumang batas. Hindi na nila kinikilala ang dating mga hangganan. At sa bawat pagkakataong may taong pumapasok sa kagubatan, mas nagiging madali para sa kanila na ituring itong pagkakataon upang makakuha ng pagkain. Dahil dito, nagsimulang magkaroon ng mga lugar sa kagubatan na hindi na maaaring puntahan kahit ng sarili nilang lahi. May mga landas na iniiwasan, may mga bahagi ng gubat na hindi na pinapasok kapag gabi, at may mga dating tahanan na tuluyan ng iniwan. Sa mata ng mga tumangging sumunod sa bagong landas, malinaw na ang problema ay hindi na lamang ang mga tao. Ang tunay na panganib ay ang pagbabago sa kanilang sariling lahi. Ngunit hindi nila kayang pigilan ito ng mag-isa. Kaya nagsimula silang gumawa ng sarili nilang mga bantay. Hindi upang salakayan ang kanilang mga kasama, kundi upang pigilan silang makalapit sa kanilang mga pamilya. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang digmaan, may mga nilalang sa kagubatan na nagbabantay hindi laban sa tao, kundi laban sa sarili nilang lahi. Hindi nagtagal, may isang pangkat na mga nagbago ang tuluyang lumapit sa kanilang lugar. Hindi sila dumating upang makipag-usap. Hindi rin sila dumating upang humingi ng pagkain. Dumating sila dahil may isang bagay silang nais kunin. Ang teritoryong matagal nang pinangangalagaan ng mga tumanggi. At nang gabing iyon, unang beses na nagharap ang dalawang pangkat ng iisang lahi na may magkaibang paniniwala. Walang mga tao, walang mga mangangaso, walang ibang kalaban, sila-sila lamang. Sa katahimikan ng kagubatan, isang bagay ang naging malinaw. Hindi na kayang pigilan ng dating pagkakaisa ang kanilang pagkakahati. At nang tuluyang magsimula ang kanilang sagupaan, ang unang dugong dumanak mula sa sariling lahi ay hindi dugo ng tao. Dugo iyon ng isang nilalang na minsan nilang tinawag na kapatid. Kinabukasan, matapos ang unang sagupaan ng dalawang pangkat sa loob ng kagubatan, hindi agad bumalik ang katahimikan. May mga sugatan na hindi kaya maglakad. May mga tahanang iniwan. At may mga pamilya na hindi na alam kung sino pa ang kanilang mapagkakatiwalaan. Ngunit habang abala ang mga nilalang sa kagubatan sa kanilang sariling hidwaan, may isang pangyayari namang nagaganap sa kabilang panig. Isang maliit na pamayanan ng mga tao na matagal nang nakatira malapit sa hangganan ng kagubatan ang unti-unting nilisan ng mga pamilya.
Hindi dahil lahat sila ay sinalakay, kundi dahil wala na silang pakiramdam na ligtas sila roon. Sa bawat gabi, may mga bantay na nakapwesto sa paligid ng kanilang mga tahanan. May mga pamilyang natutulog ng magkakasama at may mga taong hindi na lumalabas kapag lumulubog ang araw. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-iingat, hindi nila napigilan ang mga nangyayari. Isang gabi, may mga nilalang na bumaba mula sa kagubatan. Hindi sila dumating bilang isang malaking pangkat. Iilan lamang sila, tahimik, mabilis, at halos hindi nakikita sa dilim. Nang sumikat ang araw, may ilang tahanang wala ng tao. May mga gamit na naiwan. May mga pagkain na hindi naubos. May mga pintuang nakabukas. At sa paligid ng pamayanan, may mga bakas na papunta sa kagubatan. Walang nakakaalam kung ilan ang kinuha. Walang nakakaalam kung ilan ang nakatakas. At wala ring nakaaalam kung ilan ang hindi na muling makakabalik. Nang dumating ang ibang tao mula sa kalapit na pamayanan, natagpuan nilang halos wala nang natira. Hindi na nila hinintay na mangyari muli ang parehong bagay. Isa-isa nilang binaklas ang kanilang mga tahanan, dinala ang kanilang mga gamit, at tuluyang iniwan ang lugar na matagal nilang tinawag na tahanan. Sa loob lamang ng ilang araw, isang buong pamayanan ang nawala. Hindi dahil sa isang malaking labanan, kundi dahil sa takot na unti-unting kumain sa kanilang pamumuhay. Ang dating mga bahay ay naiwan sa katahimikan. Ang mga dating daanan ay tinubuan ng damo. At ang mga lupang minsang tinamnan ng mga tao ay unti-unting nabawi ng kagubatan. Ngunit ang balita tungkol sa nangyari ay hindi na nanatili roon. Kumalat ito sa ibang mga pamayanan. At sa bawat lugar na narating nito, mas lumakas ang paniniwalang hindi na maaaring hayaang manatili ang mga nilalang sa kagubatan. Sa kabilang panig naman, narinig din ng mga nilalang ang nangyari. May ilan na itinuring itong tagumpay, ngunit may ilan ding nakaramdam ng takot dahil habang lumalaki ang bilang ng mga taong umaalis sa mga hangganan ng kagubatan, lalo rin nilang nauunawaan na ang digmaang kanilang sinimulan ay hindi na kayang matapos sa pamamagitan lamang ng isang labanan. Mas malaki na ito kaysa sa kanilang gutom. Mas malaki kaysa sa kanilang mga tahanan. At mas malaki kaysa sa dalawang lahing unang namuhay nang hindi nagkakagalit. Sa pagkakataong iyon, isang bagong desisyon ang nagsimulang mabuo sa panig ng mga tao. Hindi na nila nais maghintay sa kanilang mga tahanan. Hindi na rin sapat para sa kanila ang magbantay lamang. Nais nilang hanapin ang pinagmumulan ng mga nilalang na matagal nang nagpapahirap sa kanila. At sa unang pagkakataon, nagsimula silang maghanda upang pumasok ng malalim sa kagubatan. Hindi para mangaso, hindi para maghanap ng pagkain, kundi upang hanapin ang tahanan ng kanilang mga kaaway. Hindi nagtagal, natuloy ang plano ng mga tao. Hindi sila agad pumasok ng maramihan. Nagsimula sila sa maliliit na pangkat na may malinaw na layunin. Sinundan nilang mga bakas na naiwan sa paligid ng kanilang mga pamayanan. Pinag-aralan nila ang mga daanan at sa bawat paglalakbay, mas lalo nilang napagtanto kung gaano kalawak ang kagubatan na matagal nilang kinatatakutan. Ngunit hindi sapat ang tapang upang makapasok sa lugar na halos wala silang alam. Kailangan nila ng isang taong marunong magbasa ng mga bakas, nakakaalam ng galaw ng mga hayop at may sapat na karanasan upang malaman kung kailan dapat umatras. Dahil dito, isang pangkat ng mga bihasang mga ngaso at tagapagbantay ang nagsimulang manguna sa mga paglalakbay. Hindi sila tinawag na mandirigma. Hindi pa. Sila ay mga taong sanay sa kagubatan at nakakaalam kung paano mabuhay sa loob nito. Sa bawat pagpasok nila,
mas lumalalim ang kanilang nalalaman tungkol sa mga nilalang na kanilang hinahanap. Natutuhan nilang hindi basta-basta iniiwan ng mga ito ang kanilang mga tahanan. May mga lugar na tila hindi nila pinapasok. May mga daanan na palaging binabantayan. At may mga bakas na paulit-ulit na humahantong sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Habang natututo ang mga tao, ganon din ang mga nilalang na kanilang hinahanap. Sa loob ng kagubatan, may isang nilalang na unti-unting nakilala ng mga nasanay sa bagong paraan ng pamumuhay. Hindi siya ang pinakamalakas sa kanilang lahat, ngunit siya ang isa sa mga unang nakakita kung paano maaaring gamitin ang kanilang bagong kalikasang hindi lamang upang mabuhay, kundi upang mangibabaw. Nakita niya kung paano natatakot ang mga tao. Nakita niya kung paano sila umatras. At nakita niya kung paano nagiging mahina ang kanilang loob kapag dumarating ang gabi. Dahil dito, nagsimula siyang manguna sa mga nilalang na dating kanya-kanyang namumuhay. Hindi na lamang sila nagkakaisa kapag may pagkain. Nagkakaisa na sila kapag may kailangan silang ipagtanggol. At habang dumarami ang sumusunod sa kanya, mas nagiging organisado ang kanilang pagkilos. May mga nagbabantay sa hangganan. May mga sumusubaybay sa mga tao. At may mga nananatili sa kailaliman ng kagubatan upang protektahan ang kanilang mga tahanan. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng isang nilalang na hindi lamang sumusunod sa likas na pangangailangan ng kanilang katawan. Mayroon siyang layunin. Hindi na lamang niya nais mabuhay. Nais niyang tiyaking hindi na muling maaagaw ng mga tao ang kanilang mga lupain. At para magawa iyon, kailangan niyang pagsamahin ang mga nilalang na katulad niya. Samantala, sa panig ng mga tao, nagsimula ring mabuo ang isang pangkat na may parehong layunin. Parehong panig ang unti-unting nagkaroon ng mga pinunong handang manguna. Parehong panig ang nagsimulang mag-ipon ng impormasyon tungkol sa kanilang kalaban. At parehong panig ang naghahanda para sa isang labanan na mas malaki kaysa sa mga nauna. Hindi pa alam ng mga tao kung sino ang namumuno sa mga nilalang sa kagubatan. Hindi rin alam ng mga nilalang kung gaano karaming tao ang naghahanda upang pumasok sa kanilang teritoryo. Ngunit pareho nilang alam na malapit na ang susunod na malaking sagupaan. At sa pagkakataong iyon, hindi na sapat ang ilang bantay sa hangganan. Dahil ang susunod na laban ay hindi na mangyayari sa gilid ng kagubatan. Papasok na ang digmaan sa mismong tahanan ng mga nilalang. Dumating ang gabi ng matagal nang hinihintay ng magkabilang panig. Matagal itong pinaghandaan ng mga tao. At matagal din itong naramdaman ng mga nilalang sa kagubatan. Sa ilalim ng makapal na dilim, isang malaking pangkat ng mga tao ang tuluyang pumasok sa kagubatan. Hindi na sila iilang mga ngaso lamang. May dala silang mga sibat, pana, sulo at mga gamit na kailangan upang makapaglakbay ng matagal sa loob ng gubat. Maingat silang sumunod sa mga bakas na ilang araw nilang pinag-aralan. Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay, unti-unti nilang nakikita ang mga palatandaan matagal nang itinago ng kagubatan. Mga daanang hindi gawa ng hayop, mga lugar na tila regular na pinupuntahan, at mga bakas ng pamumuhay na nagpapatunay na mas malapit sa kanila ang mga nilalang kaysa sa kanilang inaakala. Ngunit hindi nila alam na matagal na rin silang minamasdan. Sa pagitan ng mga matatandang puno, may mga matang sumusunod sa bawat galaw nila. Hindi sila agad sinalakay. Hinayaan muna silang lumalim. Dahil sa unang pagkakataon, nais ng mga nilalang na malaman kung hanggang saan kayang pumunta ng kanilang mga kaaway. Nang tuluyang makarating ang mga tao sa isang malawak na bahagi ng kagubatan, doon nila nakita ang unang kumpol ng mga tahanan.
Hindi ito isang malaking pamayanan, ngunit sapat na upang ipakita sa kanila na ang mga nilalang na kanilang kinakatakutan ay hindi lamang mga halimaw na nagtatago sa dilim. Mayroon silang sariling buhay, may mga tahanan, may mga pamilyang umaasa sa isa't isa, at may mga nilalang na hindi kailanman lumaban sa tao. Ngunit bago pa man sila makapagdesisyon kung ano ang kanilang gagawin, isang sulo ang bumagsak sa tuyong mga dahon. Mabilis na kumalat ang apoy at sa loob lamang ng ilang sandali, nagbago ang katahimikan ng kagubatan. Nagsimulang gumalaw ang mga nilalang. Mula sa iba't ibang direksyon, nagsilabasan ang mga ito. May mga tumalon mula sa matataas na puno, may mga sumugod mula sa likod ng mga bato, at may mga lumitaw mula sa makapal na mga halaman na halos hindi napapansin ng mga tao. Nagsimula ang labanan. Nagkagulo ang mga tao. Ang ilan ay umatras. Ang iba ay nagtangkang bumuo muli ng hanay. Ngunit sa dilim at kapal ng kagubatan, mabilis na nawala ang kanilang pagkakaayos. May mga sibat na tumama sa mga puno. May mga palaso na hindi tumama sa kanilang mga target. At may mga taong napilitang tumakbo upang makaligtas. Samantala, hindi rin lahat ng nilalang ay sumali sa pag-atake. Ang mga tumangging kumain ng tao ay nanatili sa ibang bahagi ng kagubatan. Hindi nila nais maging bahagi ng pagpatay. Ngunit nang makita nilang nasusunog ang kanilang mga tahanan, napilitan silang kumilos. Hindi upang pumatay, kundi upang iligtas ang kanilang mga pamilya. Dahil dito, lalo pang naging magulo ang labanan. Ang dating dalawang panig ay hindi na madaling makilala. May mga nilalang na lumalaban sa tao. May mga nilalang na lumalaban upang iligtas ang sarili nilang lahi mula sa apoy. At may mga taong hindi na alam kung sino ang kanilang tunay na kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, narating ng isang pangkat ng mga tao ang pinakailalim na bahagi ng pamayanan. Doon nila nakita ang pinakamatandang bahagi ng kanilang tahanan. Mga lugar na hindi pa naaabot ng digmaan. Mga halamang matagal nang inaalagaan. At mga palatandaang nagpapatunay na ang mga nilalang na ito ay namuhay sa kagubatan ng napakatagal bago pa man dumating ang mga tao. Ngunit wala ng panahon upang isipin ang lahat ng iyon. Dahil sa likuran nila, papalapit na ang pinuno ng mga nilalang na pinili ang bagong landas. At sa gabing iyon, unang beses niyang hinarap ang mga taong matagal na yung itinuring na dahilan ng kanilang paghihirap. Hindi na ito laban sa pagitan ng ilang mga ngaso at ilang nilalang. Ito na ang pinakmalaking sagupan na nasaksiyan ng kanilang dalawang lahi. At habang naglalaban ng magkabilang panig, may isang bagay na hindi nila napansin. Sa gitna ng apoy at dugo, may isang nilalang na nagsisimula ng magbago ng higit pa sa lahat ng nauna. Hindi dahil sa kabilugan ng buwan, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa dami ng dugong nasaksihan at natikman niya sa gabing iyon. At nang tuluyang humarap ang nilalang na iyon sa liwanag ng buwan, hindi na siya katulad ng nilalang na pumasok sa labanan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang nagbago ang kilos ng nilalang na matagal nang nangunguna sa mga sumusunod sa bagong landas. Sa una, tila isa lamang siya sa mga nakikipaglaban. Ngunit habang patuloy ang sagupan, unti-unting nagbago ang kanyang katawan. Hindi na lamang humaba ang kanyang mga kuko, mas lalo pang nagbago ang kanyang mga kamay. Lumalim ang kanyang mga mata at ang anyo ng kanyang mukha ay tuluyang lumayo sa dating anyo ng isang nilalang na kahawig ng tao. Ang mga nakasaksi sa kanya ay napaatras, hindi dahil sa laki niya, kundi dahil sa unang pagkakataon, may isang nilalang sa kanilang lahi na hindi na kayang itago ang tunay na anyo nito. Para bang ang lahat ng pagbabagong nangyari sa kanilang lahi sa paglipas ng maraming taon ay sabay-sabay na lumitaw sa iisang katawan.
Mas mabilis siya kaysa sa mga nauna. Mas malakas kaysa sa karaniwang nilalang. At higit sa lahat, tila wala na siyang pag-aalinlangan sa pagitan ng gutom at galit. Sa bawat galaw niya, napipilitan ng mga tao na umatras. Ngunit may isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang mga sarili niyang kasamaan ay nagsimula ring matakot sa kanya. Pati ang mga nilalang na matagal nang sumusunod sa kanyang landas ay hindi na lumapit. Dahil malinaw sa kanila na ang nasa harapan nila ay hindi na katulad ng kanilang mga sarili. Hindi na lamang siya nagbago ng anyo. May bahagi ng kanyang pagkatao ang tuluyan ang nawala. Sa kabilang panig ng kaguluhan, nakita ito ng mga nilalang na tumangging kumain ng tao. At sa unang pagkakataon, naunawaan nila kung ano ang matagal nang kinatatakutan ng kanilang mga ninuno. Hindi pala ang pagkain ng tao ang pinakamalaking panganib. Ang tunay na panganib ay ang paglimot kung sino sila bago nila ito natikman. Dahil sa takot na kumalat sa paligid, napilitan ng magkabilang pangkat ng mga nilalang na kumilos. Hindi upang ipagpatuloy ang kanilang hidwaan, kundi upang pigilan ang nilalang na tuluyan ng nawalan ng kontrol. Sa gitna ng apoy, nagsimula silang magtulungan. Ang mga dating magkaaway ay muling nagsama-sama. At sa unang pagkakataon, mula na magsimula ang kanilang pagkakahati, may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kanilang pagkakaiba. Kailangan nilang pigilan ang pagbabagong hindi na nila kayang ibalik. Samantala, ang mga taong nakaligtas ay unti-unting umatras mula sa kailaliman ng kagubatan. Hindi nila alam ang buong nangyari. Ang alam lamang nila ay may nakita silang nilalang na higit na nakakatakot kaysa sa alinmang nilalang na kanilang nakaharap noon. Pagdating ng umaga, natapos ang labanan. Tahimik na muli ang kagubatan. Ngunit hindi na itong kagubatang kanilang nakilala noon. May mga tahanang nasunog. May mga punong tinamaan ng apoy. May mga katawan ng tao at nilalang na naiwan sa lupa. At sa pagitan ng mga iyon, may isang bakas na hindi maipaliwanag. Isang bakas na hindi katulad ng paa ng tao. Hindi rin katulad ng paa ng anumang hayop na kilala nila. Ito ang unang bakas ng isang anyo na hindi kayang itago ng karaniwang anyo ng tao. At habang pinagmamasdan iyon ng mga nakaligtas na nilalang, unti-unti nilang naunawaan na ang digmaan ay hindi lamang nagbago sa relasyon nila sa mga tao. Binago rin ito ang mismong lahi nila. Mula sa araw na iyon, may mga nilalang na hindi na muling nakabalik sa dating anyo. May mga nanatiling malapit sa kanilang pinagmulan. At may mga tuluyang naging mga nilalang na ang tanging alaala ng pagiging katulad ng tao ay ang buhay na matagal nang naiwan sa kailaliman ng kagubatan. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang pagkakaroon nila ng bagong anyo, kundi ang katotohanang sila mismo ang naging dahilan kung bakit kinailangan nilang magkaroon nito. At sa kabilang panig ng kagubatan, ang mga taong nakaligtas ay nagdala ng kwento tungkol sa isang nilalang na hindi na nila kayang ipaliwanag. Isang nilalang na minsan naging katulad nila. Ngunit sa gabing iyon, tuluyan nang ipinanganak ang anyong magiging kinatatakutan ng mga tao sa mga susunod na salin lahi. At ang digmaan ay hindi pa tapos. Hanggang sa susunod na gabi dito sa Ang Kwento ni Dada.